Pagdating sa pagtuklas ng mga likas na yaman ng kalikasan dito sa Pilipinas, ang Bagao Blue Water Falls and Cave at Lipit Canyon ay isang nakatagong hiyas na hindi dapat palampasin, na matatagpuan sa munisipalidad ng Bagao, lalawigan ng Cagayan. Sa pagpunta sa Bagao Blue Water Falls and Cave at Lipit Canyon ay nangangailangan ng kaunting pakikipagsapalaran. Gayunpaman, talagang sulit ang paglalakbay kapag nasaksihan mo ang makapigilinhingang kagandahan ng mga talon na madadaanan mo. Kaya sa videong ito, sa ating episode 2 ng ginagawang pag-ikot sa probinsya ng Cagayan, ay magmumotor tayo mula sa bayan ng Piña Blanca at dadaan sa mga scenic road patungo sa bayan ng Bagao, Cagayan upang bisitahin ang mga likas na yaman nito, ang Blue Water Falls and Cave at Lipit Canyon. Yon, isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Ngayon po ang pagpapatuloy ng ating episode 2 sa ating ginagawang paglalakbay dito po sa probinsya ng Cagayan. Andito pa rin po tayo sa bayan ng Piña Blanca at dumaan muna po kami sa isang restaurant dito, Wilker's Dine and Pasiteria, para po mag-almusal bago tayo magsimula sa ating gagawing paglalakbay patungo naman po sa Bagao, Cagayan. At nakita ko na parang may kakaiba sa pagkain nila. Gusto kong tikman yung laoya. Sabi nila, ito daw ay parang nilagang kalabaw. Okay, kain muna tayo bago tayo mag-adventure. Ito ang laoya, isa sa mga local delicacies na matitikman rin sa probinsya ng Cagayan. Isang sinabawang ulam na gawa sa karne, buto-buto at laman loob ng kalabaw at hinaluan ng mga pampalasa, katulad rin ng pangkaraniwang bulalo. Bukod sa pansit batil patong na kilalang pagkain sa probinsya ng Cagayan, dapat mo ding matikman ang mainit at malinamnam na sabaw ng laoya. Okay, nakakain na tayo at ngayon papunta na tayo sa bayan ng Bagao para puntahan naman itong Bagao Blue Water Falls and Cave. So mula dito, magbiyahe tayo ng 1 oras at kalahati. Medyo malayo-layo din to. Nasa 59 kilometers yung magiging biyahe natin. At ngayon, masama ang panahon, umaambon. Sana pagbigyan pa rin tayo ng magandang panahon para mas maipakita namin sa inyo ng mas maayos yung Bagao Blue Water Falls and Cave. Okay, tara na. Ayos din yung mga kabundukan na makikita nyo rito. Yan, pag nariretso yan, yun yung papuntang Calao Cave. Pero dahil pupunta tayo ng Bagao, dito tayo sa kaliwa. Ayan, dito tayo liliko. Alright. Ang dami ring taniman ng mais dito sa gilid ng kalsada. Tapos may makikita tayong magandang tanawin dun, oh. Wow, ganda ng tanawin, ganda ng kabundukan dun, oh. Ito yung kabundukan na sinasabi ko sa inyo na makikita nyo rito. Punong-puno ng pananim na mais. Mga rolling hills. Lamig sa mata, luntian. Pataas ng pataas yung dinadaanan natin ngayon. Mas lalong paganda ng paganda yung kalsada na dinadaanan natin. At mas marami tayong nakikita rito na taniman ng mais. Pakapal ng pakapal. Ang ganda makita yung mga bawat bayan natin na pupuntahan, yung kung ano yung kinabubuhay nila, kung ano yung mga pangunahing produkto. Kagaya nito, maisan. Napakalawak na taniman ng mga mais sa mga burol na makikita nyo rito. Grabe, suki, oh, ganda, oh. Yung ganito sa gilid ng kalsada, grabe yung overlooking. Hinto ka dyan, tapos pa-picture kayo, makikita mo, ganda ng view. Yung kahit gaano kalayo yung biyahe na napupuntahan mo, nakaka-experience ka ng mga traffic. Pero pagka ganito na yung mga nakikita mong tanawin, grabe, nare-refresh ka talaga.
So meron tayo napagtanungan ng mga estudyanteng bata kanina. Tinanong ko kung nasa na tayo. Ang sabi niya, ito daw ay Barangay Kibal, Peña Blanca, Cagayan. Yung kapag ka nakakita ka ng mga ganito kagad ng tanawin, talagang babagalan mo lang yung takbo mo para mas ma-appreciate mo yung ganda. Dahil kapag nasa kapatagan na tayo, bibihira na lang tayo makakita ng mga ganito. Kung ikaw ay isang nature lover, talagang ma-appreciate mo yung mga lugar na napupuntahan mo kapag ka ganito na yung itsura. Kung sa ibang lugar nakikita natin kapag dumadaan tayo sa mga kalsadahan, malawak na pala yan. Dito naman talaga yung malawak na maisan. Grabe yung lawak ng maisan dito. Ito yung mataas na parte ng bahay ng Peña Blanca dito sa Cagayan. Kung kayo po ay pupunta rin ng Bagao Blue Waterfalls and Cave, yan, dadaanan nyo din po itong kalsadahan na to na punong-puno ng maisan at nagagandahan ng mga kabundukan. Palakas ng palakas yung ulan. Hay! Ito, bilog na kalsada to ah. Tapos pataas. Mas marami na tayong dinadaanan ngayon na ganito. Mga ganitong klaseng kalsada na kurbadang bilog. Wow. Kahit inuulan tayo, nakikita pa din natin dito yung ganda ng tanawin talaga. Grabe, ganda nito oh. Napakaganda ng landscape na to. Sa gilid lang ng kalsada, makikita mo yung mga burol. Tapos punong-puno ng pananim na mais. Napakagandang tingnan no. Grabe, paraiso. Ganda talaga ng Pilipinas. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Bagao, Cagayan. Pagkatapos ating daanan yung mga nagagandahang mga rolling hills, tapos yung malawak na taniman ng mga mais ng Peña Blanca, narating na natin ang bayan ng Bagao. Dumadaan tayo ngayon sa isang diretsong kalsadahan dito sa Bagao, Cagayan, na nakapaikot yung malawak naman na taniman ng palay. Berdeng-berde rin ang tanawin dito. Meron tayong dadaanan dito na tulay. Mahaba din oh. Ano pangalan ng tulay na to? Busag Bridge. Makikita nyo rin dito yung magagandang tanawin. Kaliwa tayo dito. Yan, paglagpas nyo ng mahabang tulay, kaliwa. Tapos yan, bubungad sa inyo yung tanawin. Welcome to Barangay Dala. Okay. So madadaanan nyo po itong Barangay Dala, isang malawak na kabukiran, isang magandang kalsadang diretso. Grabe, sarap magmotor dito. Ang ganda ng kombinasyon ng tanawin na makikita nyo dito. Malawak na rice fields, tapos yung mga rolling hills. Ang mga pananim din nun, mais, kagaya nun sa Peña Blanca. Time check, 2:51 PM. Malapit na po mag-alas 3. Inabot na po tayo ng hapon. Wala pa rin tigil ang ambon at malakas na pag-ulan sa ginagawa nating biyahe patungo po sa Blue Waterfalls. Hindi raw maganda ang kondisyon ng daan ngayon, kaya nagdesisyon kami ni Suki na ipagpabukas na natin yung ginagawa nating paglalakbay patungo po sa Blue Waterfalls. So ngayon nakapin na tayo sa Tinuno. Ito po yung nirekomenda ng tour guide na makakasama natin na pwede nating pag-stayan for overnight. So ang ruta natin ngayon, patungo po tayo ng Santa Margarita, kung saan mas malapit na po ito sa mismong pinaka-spot na gusto nating puntahan dito po sa Bagao, Cagayan.
Talang Bridge. Yan. Malalaman nyo po yung mga pangalan ng tulay na dinadaanan natin doon mismo sa pinakaunahan. Nakasulat doon. Ang sarap dumaan sa mga ganitong tulay, no? Yung makikita mo ang ganda ng scenic view. Kaya pansinin nyo kapag nadadaan tayo ng mga tulay, talagang pinapakita ko sa inyo. Dahil nakakamangha talaga yung ganda ng mga tulay dito sa probinsya. Yun, may nakasulat dito, Tinuno Grill and Restaurant. So grill and restaurant, sabi ng tour guide na mga kasama namin na mayroon daw pwedeng tuluyan dito. Saan kaya tayo pwedeng tumuloy dito para magpalipas ng gabi? Ito yata. Sana hindi lang ito restaurant, kasi wala akong nakikita na nakasulat na inn or transient. Meron din ba kayo dito transient house? Transient house yung natutuluyan, pwedeng tulugan? Ayun, meron. Okay guys, so dito na tayo mag-overnight stay sa Tinuno. Meron silang kubo dito na pwede natin tuluyan for overnight. So bukas, yan, kita-kits tayo. Bago po tayo magtungo sa Blue Water Falls ng Bagao, Cagayan, ipapakita ko po muna sa inyo yung tinuluyan namin ng Suki dito. Dito nakapark yung motor natin. At yan, makikita ninyo dito may mga kubo na pwede ninyong tambayan. Meron silang karaoke room. Yan. O, di ba? Solid. So kung gusto niyo mag-chill, inuman, yan, pwede kayong pumesto rito habang nag-overnight stay kayo dito sa Tinuno. Kagabi, yan, nagkantahan kami ni Suki dito. At ito naman yung mismong pinakamayari ng Tinuno Grill and Restaurant, si Ma'am Angel. Napaka-solid, napaka-bright. Ang kagandahan dito, pag nag-stay kayo sa Tinuno, andito na lahat. Hindi na kayo mag-iisip kung saan kayo kakain dahil andito na. Marami kayong pwede pagpilian dito ng mga pagkain. Dinala tayo dito ni Ma'am Angel sa kusina niya para ipakita yung mga ginagamit nila dito sa pagluluto at pag-iihaw. Ito yung Broiler King. Yan o. From US pa daw ito, sabi ni Ma'am Angel. Ang kagandahan daw sa pang-ihaw na to, yung mga frozen, kayang ihawin ng 15 minutes, no? Kahit diretso na po yan, ganon. Ganon kaganda yung pang-ihaw nila dito. At kung makikita ninyo, malinis yung kusina nila dito. Kaya nakakatiyak tayo na malinis yung kakainin natin kapag tayo ay nagpunta dito sa Tinuno at kumain. At ito naman yung kubo na tinuluyan natin dito. Pakita ko sa inyo yung loob. Isang malaking kama. Tapos pwede rin tayong pumesto dun sa taas. Mag-request na lang kayo ng kutsyon kay Ma'am Angel. At dito, air condition, relax ang tulog ninyo dito. Komportable kayo dahil malamig. Okay ang kuryente rito, malakas. Ang tubig, malakas. Ang CR nila maayos at may heater pa. Yan. So kung kayo po ay magpaplano na libutin din ang Bagao, Cagayan at ang destination nyo po ay sa Blue Water Falls and Cave, dito na po kayo mag-stay sa Tinuno Grill and Restaurant. Ipin nyo lang po sa mapa ninyo at mapupuntahan nyo na po itong Tinuno Grill and Restaurant at siguradong okay din yung pag-stay nyo dito. Okay guys, ready na tayo para puntahan ang Bagao Blue Water Falls. So mula dito sa Tinuno ay magbiyahe tayo ng 12 kilometers. Bali nasa 26 minutes yung gagawin nating pagmumotor. At sabi nila rough road daw yung dadaanan natin. Okay, let's go! Buti na lang po at maganda ang panahon ngayon dito sa Bagao, Cagayan. Pinagbigyan tayo. Bubungad sa inyo yung ganito, open area, malawak na kabundukan dito sa Bagao, Cagayan. Tapos may ilog dun sa baba.
Tapos yung makikita mo yung ganitong tanawin sa umaga habang nagkakape ka, yung simpleng pamumuhay mo dito, panalo. So andito na tayo ngayon sa mataas na bahagi ng Bagao, Cagayan. At dito sa mataas na bahagi ng Bagao, Cagayan, papunta sa Bagao Waterfalls, marami din tayong makikita rito ng mga burol. Mayroong malawak din na maisan. Okay, so kailangan natin kumaliwa dito. Meron kayong mababasa na this way to Blue Water Caves. Yan, bali 2.5 kilometers na lang. Yan, sakto sa mapa natin. 9 minutes na biyahe pa. Ito na yata yung sinasabi ni Suki na dadaanan namin na matarik dito. Oo nga, bababa na to ah. Mag-alas 9 na ng umaga. Ramdam natin yung lamig dito sa Bagao, Cagayan. Sariwang hangin. Sarap ng biyahe natin dito. Good morning po. Mabait ang mga locals dito. Ito na nga yung rough road na matarik. Sa mga pupunta rito, ito po yung spot na kailangan nyo pong pag-ingatan. Dahil rough road at medyo may katarikan. Yun, simula na tayong bumaba sa matarik at mababato. So gawa nga ng walang tigil na pag-ulan kahapon, kaya ito yung mga resulta ngayon. Madulas. Ayan. Ayan, dahan-dahan lang tayo. Ayan, naging enduro na naman si Lakbay. Dito mas malalaki yung bato. Nadadaanan nyo dito oh. Ayan, alalay lang. Yeah. Tarik. Mapalo yung pit ni Lakbay. Yan, sa GoPro natin, kung makikita ninyo, parang ano lang siya, patag. Pero sa personal, kapag makikita mo to, matarik talaga. So ito lang talaga yung magpapahirap o yung challenging sa gagawin yung pagpunta rito sa Bagao Blue Waters and Cave. Yung mga ganitong klaseng daan. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Mapahalo yung pit ni Lakbay. Ito mas matarik yata ito. Oh, matarik nga ito. Dulas pa. Alalay lang tayo dito. Oh, yeah. Hop, yeah. Dulas. Buti na lang naka dual sports tayo na gulong. Shinko tire. Highly recommended ng kapit niya oh. Yun, konti na lang. Yeah. Woo! Konti na lang. Yes. Oh, sa wakas. Yun. Grabe, makapigil hininga. Yung daan na yun, napaka-solid.
Ayan, ito maayos na dinadaanan natin. Sa wakas, safe tayo. So baka nasa 3 minutes na ganong klaseng kondisyon ng daan yung dadaan nyo dito. Ay, ito pa yata. Akala ko okay na. Hindi pa pala. Ito pa pala. Akala ko okay na yon. Maiksi na lang to. Sana maayos yung daan na to para mas puntahan pa to ng maraming turista. 4x4 kayang-kayang puntahan to, pero sa mababang sasakyan mahihirapan pa. Yan, ito na yata tayo. Okay, nakikita ko na. Yan, dito na tayo sa mismong pinaka jump off. Park na tayo dito. So dito po sa mismong pinaka jump off, kapag po kayo ay nakasuot lang ng tsinelas kagaya namin, pwede po kayo magrenta ng aqua shoes. Yan. Dahil po malumot, mabato at may kadulasan nga po yung gagawin natin na pagte-trekking papunta po dun sa falls, kaya po kami ay nag-rent na. So 50 pesos lang naman yung bayad. Ito, suot na natin. Yan. Para mas safe at komportable yung gagawin nating pagte-trek papunta doon sa waterfalls. Okay guys, kasama na natin ngayon yung tour guide na ating makakasama sa ating gagawing trekking papunta doon sa Blue Waterfalls Cave and Lipit Canyon. Yan, si Kuya Mac Escobar. Mac Escobar. Yan, pwede nyo rin siyang makasama dito kung kayo ay pupunta rito. Bale, ang dadaanan po natin ay river trekking. 1.3 km siya. Ingat lang po tayo kasi medyo madulas siya. Ang exit po natin Lagoon to Lipit Canyon, 600 meters. Tapos Lipit Canyon to dito sa entrance, 600 meters. Bale, 1.2 km. Siyempre, para sa ating proteksyon, kasama to sa babayaran ninyo, mandatory life vest, check. Helmet, check. So, dapat meron kayong ganito for safety dahil delikado talaga yung gagawin natin pag-explore dito sa lugar na pupuntahan natin. So, bale, ito daw yung mga makikita natin sa gagawin nating pag-trek papunta doon sa Blue Waterfalls. Yan, ang dami palang mga waterfalls na dadaanan natin, ano? Rivers never go reverse, so try to live like a river. Forget your past and focus on your future. Napakagandang mensahe na mababasa nyo dito. So kasalukuyan na tayong tumatawid sa ilog. Ito yung unang tawid ilog na ginagawa natin ngayon. At kung mapapasin natin, talagang napakalinaw ng tubig dito. At ang lamig. So pagkatapos nating tumawid doon sa napakalinaw na ilog, ito na yung simula ng trekking natin na paahon. Dumadaan na tayo sa kagubatan. 300 meters daw to, sabi ni Kuya Mac, itong forest na dinadaanan natin. So mayroong binigay sa ating dahon si Kuya Mac, sa tinatawag daw nila itong mint tree. Kung amoy natin, talagang amoy Vicks, no? So ginagamit nyo itong mint tree kapag meron kayong mga turista na nakaramdam ng hilo habang nagte-trekking, no? Bango niya, yung nakaka-relax na lugar, ang pakasarap sa mata. Yung tipong maririnig mo yung tunog, yung lagaslas ng tubig, tapos yung hangin, mga tunog ng ibon. Napakaswabe. Naririnig niyo yung lagaslas ng malakas na tubig. Dahil ngayon, pababa tayo sa isang waterfalls, meron tayong dadaanan dito.
Wow! Woo! Ang dami nyo makikita rito na limestone, hagdan-hagdan na mga waterfalls. Tapos grabe yung kulay ng tubig, asul na asul. Ito yung unang waterfalls na nadaanan natin sa ginagawa nating paglalakbay. Grabe talaga, masusupresa ka dito sa makikita mo. Paraiso, grabe. Woo! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung lugar. Oh. Dumadaan naman tayo ngayon sa matutulis na mga bato. Kaya tama yung desisyon namin ni Suki na kami ay magrenta ng aqua shoes. Kahit tapakan man natin yung mga matutulis na bato, hindi natin nararamdaman at talagang makapit yung aqua shoes, no? Kumpara doon sa tsinelas na suot natin kanina. So kahit nakasapatos din kayo, mas mai-recommend ako sa inyo na mag-rent din kayo ng aqua shoes para hindi rin mabasa yung sapatos ninyo. Para pag tapos na kayo mag-explore dito, magagamit nyo pa rin yung sapatos nyo ng tuyo. Meron tayong dadaanan dito na isang malaking waterfalls at tinatawag nila itong Bagging Falls. So magiging mahirap sa atin ang pagtawid or lampasan itong waterfalls na yan. So ang gagawin ng ating tour guide, lalagyan niya po ng tali yung waterfalls para makatawid tayo sa taas at malagpasan itong malaking waterfalls. So kailangan nating tumawid dito sa malaking waterfalls. Ang lakas ng bagsak ng tubig. Ayun na yung tour guide natin. Meron na siyang hawak na tali. Doon tayo kakapit para makatawid tayo dito sa malaking waterfalls. Okay, let's go! Pagkatapos natin na huminto doon sa may waterfalls, ngayon tuloy-tuloy na ulit yung ating ginagawang paglalakad dito. So after nating puntahan yung Blue Waterfalls, diretso na tayo doon sa cave, tapos doon sa may Lipit Canyon. So yan yung mga pupuntahan natin dito. At yun lang, pag talon ni Suki doon sa waterfalls, yan, yung kanyang aqua shoes ay sumama sa tubig, natanggal. Sobrang lakas ng impact niya doon, yan, nahugot. Meron po ulit tayo ditong dadaanan at tinatawag nila itong Mini Cave Falls. Yan sa likod natin. At doon sa mismong pinakababa,
doon nakapwesto yung cave. So na-try natin puntahan yan. Pasukin natin, tingnan natin kung ano yung itsura ng loob. Woo! Yeah. Grabe. Helmet! Kailangan talaga may helmet kayo dito pag papasok. Natanggal na naman yung ano. Grabe. Adventure yung pagpasok dito. Suki oh. Yan, ang ganda ng loob. Makikita natin dito yung mga stalagmite sa taas. So ito yung mga limestone na dinadaluyan ng tubig dito sa mini cave waterfalls. Hindi naman sobrang dilim dito, sakto lang dahil meron tayong liwanag dun sa labas. So kailangan na nating lumabas. Nasilip na natin at naipakita ko na sa inyo. So napakahalaga na meron tayong suot na helmet dahil sasahit talaga sa ulo natin. Itong mga stalactite sa taas. Okay. Yeah. Napakaliit ng butas. Ayan o. So kayo, okay ka na? Yun, sa wakas! Nadali din natin. Nakapakita ko sa inyo yung ganda ng loob ng kuweba. Challenging pero pag nagawa mo, grabe, sobrang saya. Sarap maligo dito! Woo! Pagkatapos po nating pasukin at makita ang ganda ng mini cave waterfalls, konting lakad na lang, mararating na po natin ang Bagaw Blue Waterfalls and Cave. At sa wakas, pagkatapos ng ilang oras na ating paglalakad, narating na din natin yung ating destinasyon. At ito nga po ang Bagaw Blue Waterfalls. Pakita natin sa kanila. Yan. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang lugar na to. Makikita natin yung mababang waterfalls pero malawak yung pwede ninyong paliguan dito. So ito yung pinupuntahan o dinarayo ng maraming turista rito na bumibisita dito po sa probinsya ng Cagayan, sa bayan po ng Bagaw. So kung kayo pupunta rito, sa trekking pa lang, nakita nyo naman yung mga waterfalls na nakita natin. Talaga namang masasabi ko at kaya kong ulit-ulitin na ang lugar na ito ay isang paraiso. Maliligo muna kami dito ni Suki para sulit yung ating paglalakbay na ginawa dito sa Bagaw, Cagayan. Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Lamig! I just wonder. Sobrang lamig ng tubig dito. It really makes me wonder. Asol na asol yung kulay ng tubig. Tingnan nyo naman guys kung gaano maganda ang kulay ng tubig dito. Dapat ito puntahan sa Cagayan. Pakaganda ng Bagaw. Number 1. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder.
Pagkatapos nating maligo sa malamig na tubig ng Blue Water Falls, doon sa mismong pinakalikod niyan, mayroong kuweba at doon ang gagaling yung tubig. So doon naman tayo pupunta ngayon. Papasukin natin yung kuweba. Okay, no? Andito na tayo sa pinakataas nitong Blue Waterfall. Yan. Doon tayo naligo kanina. Andito na tayo ngayon sa mismong pinaka-entrada ng kuweba at dito tayo papasok. Dahil dito daw makikita yung tinatawag nilang Olympic size pool, na isang malaking lagoon kung saan doon tayo pwedeng maligo. So sa pagpasok po sa Blue Water Cave, kailangan natin magsuot ng ilaw para makita natin yung ating dadaanan dahil madilim. At bukod sa ilaw, kailangan din natin magsuot ng gloves para sa ating mga kakapitan dahil matalas po yung mga bato, yung limestone na ating hahawakan dito sa mismong pinakaloob. At itong mga gears na nakikita nyo, kasama po ito sa babayaran nyo dito. Head flashlight check, gloves check. Pasok na tayo sa loob. Let's go! Matapos naming dumaan sa madilim, mabato at matalas na mga limestone, bumungad sa amin ng umaalingaw-ngaw na tunog ng malakas na agos ng asol na tubig at iba't ibang hugis ng mga rock formations sa loob ng kuweba. Mga nakakamangang limestone formations, stalactites at stalagmites. Ang mga natatanging formasyon na ito ay hinubog ng milyong-milyong taon na nakadagdag sa misteryosong ambience ng paligid na para bang ikay nasa ibang mundo. Sa sobrang lakas ng ragasan ng tubig ay minabuti na namin na lumabas at magpaago sa malinaw at malamig na tubig palabas ng kuweba. Okay, kailangan na natin bumaba. So ang gagawin natin, tatalon tayo dito sa Blue Water Falls. Okay, let's go! Woo! Okay, natapos na nating pasukin yung Blue Water Cave. Nasaksihan natin yung napakalakas na ragasan ng tubig na dumadaloy sa mga puting limestone. Napakaganda dun sa loob. Yun lang, talagang madilim, kaya hindi namin masyadong naipakita sa inyo. At hindi na rin natin napuntahan yung sinasabi ni Kuya Mac na Olympic size pool. Hindi na namin napuntahan dahil sa mga oras na to sobrang lakas ng ragasan ng tubig. Medyo mahihirapan kami at may mga dala tayong gadget. Posible lang mabasa yung ating mga camera at yung drone. So ngayon, ang ating destinasyon, yung pinakahuling spot na pupuntahan natin dito, yung Lipit Canyon. So bali mula doon sa Blue Water Cave, maglalakad tayo ng mga 15 minutes at mararating na natin ang Lipit Canyon. Mas marami yung bato na dadaanan nyo dito papunta sa Lipit Canyon. Ito yung mga dinadaanan natin ngayon dito. Andito na po tayo ngayon sa lugar kung saan iniintay natin yung balsa na sasakyan natin. At dito po yung Lipit Canyoneering, no? Ito ang Lipit Canyon ng bayan ng Bagao, probinsya ng Cagayan. Ang river trekking ng Lipit Canyon ay halos karugtong ng Blue Water Falls. Sa pag-explore dito, pwede kang sumakay sa balsa sa halagang 25 pesos. Pinaniniwalaan ng marami na ito ay isang kuweba noong unang panahon. Ang makitid na ilog ay may dalawang pader ng mga nagagandahang rock formations. Siguradong mapapamangha ang mga mata mo sa ganda ng ambience dito.
Pwede ka ding maligo o lumangoy sa malamig at malakristal na linaw ng tubig nito. Okay, nakasakay na tayo ngayon sa balsa at yung tour guide natin ang humihila. So dito mayroong mga lubid na pinakagabay kung saan paghila nila, susunod yung balsa natin sa gusto nating direksyon. Nakakamanghang makita yung mga limestone na nakapalibot. Tapos yung kulay ng tubig talaga yung sobrang ganda rito. Andito na po tayo sa mismong pinakaloob nitong Lipit Canyon. Makikita po natin dito yung mga limestone sa gilid, oh. Grabe yung formation, napakaganda. Yung mga nakikita natin sa kuweba, dito makikita natin ng maliwanag. Grabe. Nakakamanghang makita yung mga ganitong naging formation ng mga limestone na to, oh. Para na tayong nasa ibang dimension, oh. May mga tumutulong tubig dito. Ayun, no, sa mismong pinakabato. Yung mga tubig na yan, kuya, saan nanggagaling yan? Mga ugat ng kahoy. Sa ugat ng kahoy. Yan yung nag-form sa mga formation ng limestone. So kaya pala nagkakaroon ng formation ang mga bato na to dahil sa mga patak ng tubig. Yung tubig na nakikita natin, nagagaling daw yan sa mga ugat ng puno. Doon sa mismong pinakataas. Yan. So ang tawag daw sa tubig na yan na nanggagaling sa ugat ng mga puno ay mineral. Sobrang majestic kung magmamasdan. I-appreciate na lang yung lugar na hindi natin nakikita sa kapatagan. Para tayo nasa Encantadio. Napakaganda rito. Sana mapuntahan nyo rin yung lugar na to. Hanggang dito na lang yung balsa natin. At doon sa bandaron ay masikip na. At yun, talagang suki. Pag nandito ka, no, kakaiba yung ambience na makikita mo, yung pakiramdam. Yung mga napapanood natin, yung mga Encantadia, Avatar, no, dito. Talagang natural na natural. Na ganda, oh. Dito na po tayo ngayon sa pinaka-exit. Yan, dadaan na po tayo sa hanging bridge. Yan. So dadaanan nyo din po itong hanging bridge nito kapag ka pumunta na tayo sa mismo pinaka-jump off. Ang taas din, ha. Hanggang dito matatanaw natin na asul din yung kulay ng tubig. Okay, sa wakas nalibot din natin itong Bagao Blue Waterfalls and Cave. At syempre yung Lipit Canyon. Paka-solid experience. Hindi na ito malilimutan. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.